JB! Akala ko i-welcome ko yung sarili ko. Ayan, hello JB! Ano to? Hi! Yung thanks for having me. Ako pala mag-open ng podcast. I've known JV for many years. Like how many? I don't remember name. More than 5. More than 5 years, oo. Pero I know your friendship was longer, di ba? Ako kasi magkaanak Yes, kasi we're relatives. Ay, relative ba kayo? O, di ba? May mga bago nilalaman. Oo. Then, the title is Home Away From Home. So, okay. So, yung yes. title for this first episode. Yes, dahil lahat naman tayo is wala dito sa homeland natin. So, Yes. Oh, true. Everyone's away. Yeah, so sharing experiences lang kung ano yung mga nangyari, expectations, and nabago sa buhay nyo nung umalis kayo sa Pilipinas. So, actually for everyone. Parang nabago. Charot. Ganun pa rin pala. Oo. Paghihirap pa rin. Tapusin din natin itong episode na to. Same actually. Nag-iba lang ang lugar. Yun lang talaga eh. Diba? Ganun talaga siya. Kasi, starting with you, kasi JV kasi nakapunta siya dito sa Japan because of his family also. Pero bata-bata pa siya nung nag-travel siya dito. For good na ba agad? Hindi pa. Ano yan, parang working vacation siya. And you... Tapos, nag-work lang ako for a couple of months habang back siya sa Pilipinas. Because And you're then, still studying, diba? Pero parang ayaw na yata ng parents ko na bumalik ako sa Philippines para dito na kami lahat. Pero sabi ko gusto ko mag-aral sa Philippines. Kaya I have to work here. Tapos, bumibisita lang. And that time you were like 15? 16? 16. 16 years old lang siya noon. Na-meet ko siya dito. So part-time, when you came here, part-timer lang. Part-timer lang. Wow. And then umuwi ka to finish your studies. Yes, correct. Okay. And then after that, you completely moved to Japan na. Pero hindi ko natapos yung pag-aaral ko. Hindi rin pala natapos. Yung goal na hindi niya pag-aaral talaga. Hindi rin siya natapos. Mahabang story kasi siya dahil sa visa. Kasi yung renewal ng visa ko, lagi siyang nag-e-end kapag March. Which is, yun yung end of school year. Which is, matapos yung school year, kailangan kong bumalik ng Japan to renew my visa or whatever for some reason. Tapos, yun na, hanggang sabi ko, parang kung lagi naman din ganito, diretso na natin trabaho. Hindi na natin pagka-aral, diretso na natin trabaho. Ay, binaalala ko. Nakapag-enroll pa nga pala yun dito sa Japanese school. Siguro, isang taon lang. Siguro sa yun din. Part din yun ng, part din siya ng na-culture shock ka ba? Or, ano ba tawag dito? Paano mo na-adapt yung education nila dito? Kasi very hindi far from us. Hindi ko talaga i-adapt. Hindi ko talaga Sila nag-adjust. Sila nag-adjust sa akin. Ay, ganun lagi. I-chika mo, yung mga... So, syempre, very, dito yung mga pambubuti. So, hindi nila ako nabuli. Kasi ako yung inaway ko sila. Kapalik. Ay, nako. Oo, ikwento mo yung... Pero vocational course? Or hindi, grade 6 dito. Okay. Kasi dapat, parang iba yung age yung sinusundan nila dito, di ba? So, nakagraduate na ako ng elementary sa Philippines. Nung nagpunta ako dito, parang balik grade 6 ako dahil dun sa age. Okay. Dapat expected ko, or ina-expect ko is dapat tawag doon, high school na, junior high school. Pero dahil yung age nga nila ang sinusundan, nag-grade 6 ako ulit. So, tinry kong mag-school sa Japan ng 1 year. Hindi siya nag-work. Kasi parang nasa utak ko talaga, parang gusto kong ma-enhance or gusto ko pa matutong mag-English. And sabi ko,
ino-observe ko yung parang curriculum nila. Mm-hmm. Na parang hindi ko siya ma-achieve dito. Baka mamaya mas lalo akong maging tanga sa English. So, Yes. yun. Kaya sabi ko, sige, try ko siya ng 1 year hanggang sa, hindi ko naman siya na-enjoy. Parang, noong time na yun, yung dalawa kong kapatid na, yung kuya kong dalawa, nasa Philippines. And then sabi ko, nami-miss ko sila. Parang, sa Pilipinas na lang ako, ganyan. Kasama ko yung dalawa kong kuya. Right. Kaya sabi ko, after ng graduation nung dito sa Japan, sabi ko, mag-high school na lang ako sa Pilipinas. Which is na nangyari naman. Yung dalawa ko naman ng kuya. Nagpunta ng Japan. So ako nag-iwan mag-isa. Anyway, dun sa nag-aaral ko dito, dahil nga very common yung bullying. So, nung una, syempre, parang natakot ako baka mamaya ma-principal office, ganyan. So, hanggang sa na-push nila yung limit. Hanggang sa, yun, lumaban na ako. Which is, nung lumaban na ako, doon na nangyari. Yung mo, di ba? Ha? Kinuchili mo ba? Ano bang Meron 2 beses na nangyari. Puro girls kasi nangaaway. Ay. So, there's one time na pauwi kami na galing school. So, pagpasok ko ng bahay, sabi ko, parang merong tao sa labas. Parang may mga tunog sa mga pader namin. Tapos yung bahay kasi namin inuupahan, may 2nd floor. Sinilip ko doon, sabi ko, binabato nila yung bahay. Ng bato. Binabato lang nila ng bahay. So, yun pala yung ingay na narinig ko. Tapos pagkakita ko, bumaba na ako. Kumuha ako ng kutsilyo. Sabi ko, sige, subukan yung batuhin pa ulit. Ganon. Tapos, nagtakbuhan sila. Ganon. Tapos nakita ng kapitbahay namin. Tapos titinanong naman ako, yung kapitbahay namin hapon. Tinanong niya sa akin, bakit nila ikaw ginagawa? Sabi ko, binubuli kasi ako. Sabi niya, okay. Ganun. So, hindi naman sila nagalit. Kumbaga parang, naintindihan nila kung bakit ako naglabas ng kutsilyo. Yes. So, yun. Tapos yung isang nangyayari pa is, sa Coen, o sa park. Nagbabike ako, and then sumisigaw yung 3 girls. Na parang, kimochi warui, ganyan. Sabi ko, okay. Nag-bike ako punta dun sa swing nila. Sabi ko, ano nga yung problema niyo ulit? Ano nga yun? Ganyan. Sabi niya, kimoy ka, ganyan. Tapos, sabay yung isang babae, tinansyakan ako kasi sabi niya parang, physical na? Sabi niya, umalis ka, parang gano'n. Naka-shorts ako no, tapos, nadamihan yung shorts. Sabi ko, okay, sige. Ginano ko yung buko. Ginanyan ko silang dalawa. Tapos yung isa, 3 sila ha. Yung isa, sabi niya, tigilan mo na. Sabi ko, ginano ko talaga siya. Nasabay, pinagwag ko yung ulo nilang dalawa, pinagganyan-ganyan talaga sila. As in, malala. Which is, ang nasa isip ko yung, naku, baka magsumbong sa mga nanay at tatay. Yung lagay ganyan. And then the next day, normally sa school, meron parang ceremony na nakapila kayo lahat per section. Yun na, kinabukasan, hi JV, they're friends with me na. They given me respect. Mean girl. Yes. Kasi di ba sa Japan, parang mas superior yung mga babae sa school. Sila yung mga nambubuli. Tapos ang mga lalaki, parang sumusunod under lang sila sa girls. So, yun. Diba? So, Papatalo ba tayo? na-feel mo ba yung pagiging, wait lang, hindi ako papa-apin kasi Pilipino ako. Ganon. May ganang na ba? Hindi sa parang pagiging Pilipino. It's more of like na parang... Self-defense. Oo. Kasi parang hindi ako nambubuli, tsaka hindi rin ako nabully nung nasa Pilipinas. So, Whatever is never mo friends. siyang na-experience? Dito lang? Oo, dito lang. Dito lang talaga, no? Kasi kumbaga parang ako yung foreigner sa pinaka-batch na yun. Ako lang talaga yung Filipino. Kaya parang mahirap sa akin mag-adjust, lalo na never ako nakakabasa, kumbaga late na late talaga. Kumbaga parang sila grade 6. Meron silang grade 1 na student, parang ganun. Hindi ko siya hinayaan na tawag doon na kaya-kayanin nila ako, mapuli nila ako. So, kailangan lumaban. Yes. Ayun. Pero may update ka pa sa kanila now? Nawala na after nung nakagraduate. Merong iba nung na-open yung Facebook. Meron, pero nawala na yung iba. Hindi na sila nagparang.
So, hindi mo na alam kung ano meron sa kanila ngayon. Wala na. Wala Nag-try na. ako mag-reach out pero wala yung iba na search ko, yung iba na wala. Pero back in the days, parang hindi sila nag-Facebook pa masyado. Okay. Ewan ko na lang lately. Pero, yun. Siguro yun yung talagang number one na pinakamahirap. Pagka umalis ka ng bansa mo na hindi English country yung pupuntahan Yes. mo. Mm-mm. Siyempre, yung lost in translation Correct. talaga. Yeah. Na, Mahirap mag-assimilate. Tama yung word ko. I don't know. Oo. Pero alam ko yun yata yun eh. Oo. Umarte na naman. Umarte na naman ako. Dapat dito may teka yung resorts. Pero I think yun. Parang mahirap i-permit yung permit Yes. yung bubble nila. Napakahirap ng adjustment na intindihin yung mga... Malaki talaga yung adjustment. Mga- Lalo na kung medyo meron ka ng sariling pag-iisip. Compare Yung bata, yung bata. ka na. Yes, Kasi yes. madali mo sa ma-adapt kasi para ka naglalaro, nag-enjoy ka pa. So, at saka nung time na parang firm na talaga yung isip ko, hindi ako dito mag-high school. Parang gusto ko sa Philippines ko mag-high school. Which is sabi ko pa nga, kahit sa public school na lang eh. Pero dinala niya ako sa private school. So High parang school and college. for the experience lang talaga. Parang ganun. Kumbaga parang siguro yung mama at papa ko ang tingin nila is if ever mag-work or magustuhan ko. Pag nagustuhan ko siguro, mas okay para sa kanila. Para hindi nila ako iisipin kung nasa Pilipinas ang mag-aaral pa. Parang situationship pala. Pag nag-work, Yes, then nag-work. oo. Ganun Di pala. ba? Yes. Pero ano yung expectations mo ng, yung syempre, hindi naman lahat nabibigyan ng chance to migrate or to move to another country. Ano yung expectation mo na parang, eto, ina-expect ko pag lumipat ako ng Japan, knowing Japan, di ba? Kasi syempre hindi siya third world country na katulad din naman sa atin. Actually, nung lumipat kami, hindi ko din siya alam, hindi ko siya feel wala na ka pa Japan. dun sa- Parang, ewan ko parang nung time na nung kabataan ko, talagang busy ako. Hindi nga ako nakakapanood pa ng mga series or movies back in the days. Lagi lang ako nasa kalye, nasa kalsada lang ako lagi. Hindi ko alam na, alam ko yung Japan, pero hindi ko alam na ganun Yung yung economic lugar, oo. status nila. Basta alam ko mama ko nung nagpunta dito siya nag-work. Yun lang yun alam ko. I see. Ganun lang. see. Ganun lang. Kumbaga hindi ko siya pinapangarap nung maliit Yes. ako. Kaya nung nagpunta dito, Kaya, maganda okay, rin siyang okay. experience. Mm. Na-enjoy ko rin. Back! We're back again. After Yeah. 1 hour na. Kulita, walang mga... Kaya nga. So, First episode, pagpasensyahan na. testing na naman. Testing pa lang naman. Hindi pa nga rin sure kung may i-upload to eh. Oo, kasi nawala ng nawala ng battery, nawala ng mga nawala ng mga space ang mga phone. So, ayun, Pero learning experience. learning experience na dapat before filming the next episode, naka-charge talaga lahat. Fully charged. Fully charged, And saka with backup. maraming memory. Yes. Oo, wala kasing backup yung mga storage. Baka naka-off ulit yung mga mic na. Ayan, Hindi double naman. check. Mic test. Yes. So, going back, so, tapos na tayo dun sa education system. Education system of Japan. Bullying of students. Pero rampant talaga ang bullying, di ba? Talaga. Gaijin or foreign Foreigners. students. Mga foreigners talaga Yeah. nakaka-experience once in a while ng bullying. Natala siguro yung parang super, like, yung personality mo siguro as a student is very strong or yung mga malalaki. Actually, kasi pinag-aralan ko yan talaga yung minute then na nabully siya. Pero talagang kailangan yata yung hindi lang yung palaban eh. Pag malaki ka, hindi ka na binubully. Kasi syempre takot din sila. Kapag alam nilang lalaban ka, saka nagsasalita ka, titigil naman na sila. Hindi naman sila talaga ipupushin. Oo. Ganun. Nangaano rin eh, parang Susubukan ka. Mm-mm. Parang ganun. kung Ganun. kakayanin mo. Or, alam mo, magandang topic yan for next, Kung nabully ka na. Yes, or- kasi hindi lang siya sa school eh. Actually, sa work din. Sa work, nangyayari din siya. Sa work environment. Kahit sa friendship, minsan may bully talagang friends. Yeah.
Meron talaga, kahit saan siguro. Bakit nag-aano ka Bakit may naisip ka ba? Oh, hindi. Grabe ka yan. Yung mata mo, medyo tumaas bigla. Hindi, Parang kasi- meron kang na-experience na bully o friendship. Akala ko kasi, bullying only happens in school. Oo, pero I didn't think that it would happen also at work. Actually, Oo. Parang here hindi din. siya ganun na tawag doon, na-emphasize dahil, kumbaga parang, hindi siya purposely na ginagawa. Right. Pero, at the back of your head, parang, oo nga no, parang pag naisip mo, parang nabubuli ka nga rin pala. dito Yes, yes. marami. Ah. Marami rin kasi kami, pumasok kami sa mga factory, di ba? Mm-mm. So, number one, mga bully talaga sa kanila. Yung mga, mga elders na. Mm-mm. Kasi sila Yung mga matagal na di doon. ba? Sila yung hindi sila mag-a-adjust. Anong English pinagsasabi mo? Ano pag di mo naiintindihan? Huwag ka magtrabaho dito. Correct, Something correct. like that. So, sila yung talagang mga, kasi- Veteran. yes. Mm. So, hindi mo talaga, kumbaga, hindi ka mag-stay sa company or dito sa Japan ha, na nahirapan ka sa work. Mostly yung reason ng mga foreigners dito is nabubuli rin sila sa work. Yes, yes. Kasi pahihirapan sila, tapos wala kang magawa. Kasi hindi mo ma-express yung sarili mo dahil language barrier yon talaga. Diba? Yes, yes. Hindi, Palakasin talaga siya ng loob. Mm. yes, so, Basically. kumbaga, pag ginis ka, dagabugan mo na lang. gano'n. Oo. Wala ka kasing magagawa. Hindi mo kasi masabi yung gusto mong sabihin. Especially pagka yung workload, tatambak nila yan ang itatambak sa'yo. Lalo bago ka, lalo di ka nakakaintindi, lalo alam nila, ito lang yung trabahong pwede mong gawin kasi hindi ka makapagsalita. Talagang sobra yung mga lola-lola. Pero, ang technique naman dyan, nakuha ko yan, kailangan bubula-bulahin mo sila. Okay. Oo, kaya bibili mo sila ng something, yung para magiging friendly ka sa kanila, I see, para I see. tulungan ka nila. So the next time, para talagang sinusubukan ka lang nila, like, kung lalaban ka ba, or magiging ano ka lang sa kanila, parang, sige po, ganyan, like, ganyan ka lang sa kanila, di ba? Pero I don't know ha, kasi ako dito lang kasi ako, so Philippines and Japan lang ako nakapag-work. Pero KJV kasi, so 3 countries na yung Actually. napuntahan niya and natirahan niya. So now he's living naman sa Australia. For you, ano yung mas okay para sa'yo? Dito ba or sa Australia? Kasi syempre yung language doon is madali kang maka-adapt kasi syempre English lahat. correct. Maiintindihan mo, no problem. Pati maghanap ng trabaho, mabilis kasi kaya mong magsalita. Like here na parang very limited lang yung pwede mong pasukan. Yes. Parang na-experience mo rin ba yung ganito? Sa Australia, wala pa naman ako na-experience na bullying. Okay. Pero naging smooth yung transition from living in Japan to Australia. Dahil parang nakita ko yung similarities ng buhay sa Pilipinas and Australia. Not dahil dun sa, tawag dun, sa kinikita or sa salary. It's more of like yung culture nila or yung pagkatao nila is easy-go-lucky sila. Kumbaga parang sa Pilipinas kasi di ba parang pag may mga work, parang mag-iinom kayo night before. They'll give you time na parang, sige, inom tayo kahit may work ako bukas, makipag-inuman ako sa inyo. But here in Japan, kapag may work ka kinabukasan, hanggang last train lang ako, tapos na. Yes. Talagang, ganun. Or ang inuman normally is sa Friday, labas. saka Saturday. Or i-schedule mo talaga. Doon parang random, minsan talagang bigla na lang magkakaroon ng inuman, which is parang sa Pilipinas na parang, tara, inom tayo, ganyan. So parang mas may sense of control sila sa work-life balance. Yes, correct. Okay. Kaya yun yung isa na nagustuhan ko, tsaka especially kapag nag-work ako sa chef. Pag natapos yung shift ko, as in parang kasama siya sa contract na parang mayroon kang parang entitled ka to have a knock-off drink. Yung tinatawag ng knock-off drink where you can drink after work
mag-order ka ng mga isa or 2 drinks sa bar for free. Ay, Part, perfect. part yun ng contract. Or after ng 2 drinks mo, the following drink or from third drink mo, minsan may discount na for 20%, 25%, ganyan. May pasok ngayon sa kontrata. Yes, pero yung work-life balance talaga. Importante sa kanila. Yes, so parang very yes. naririnig ko doon na nag-overtime like 16 hours, 17 hours na ginagawa dito kasi very workaholic talaga ang mga Japanese na na-a-adapt din talaga ng mga foreign workers dito sa Japan. Pero kasi sa Australia yun nga, parang nagmamatter talaga sa kanila yung work-life balance. Importante. Yun ang sinisigaw talaga ng lahat. I-implement talaga nila. So maraming time. Yeah. Kaya, I don't know, parang in terms of bullying, wala naman ako na-experience dahil everyone is so accommodating and loving and understanding, respectful. Kaya, yung unang work ko, naging maganda naman yung relationship ko with my workmates, with my head chefs and stuff. But, walang but. Parang, wala, masaya. Iba siya sa... Smooth transition. Smooth transition. Iba siya sa nakalakihan or nakagisnan ko nung nag-work ako dito sa Japan. So I guess you were pleasantly surprised na, iba pala yung kultura dito. Kumbaga parang white lang sila, pero parang katrabaho mga Pinoy din. Na parang, tara, inom tayo, okay, go, let's go. Parang ganun. Ganun sila. So parang yung, skin tone lang yung nagkaiba. Parang ganun. By heart. Spirit. In spirit. Parang mga Pinoy din na parang, sige, dead, may work po, sige, inom tayo. Bukas pa naman siya. Yes, yes. So kahit pasok ka ng hangover ka, dead ma. Ay, talaga? Basta, ang ano naman kasi nila, parang, as long as ginagawa mo yung work mo at maayos, kumbaga, hindi ka perwisyo sa trabaho, makukuha mo yung respect na, kailangan mo or bibigay nila yung respect sa'yo. Pero common ba yung, kasi very short yung hours of work siguro mga after 8 hours. Very strict sa hours of work. Pero meron din mga, like, kailangan ko pa ng, parang ako, kasi syempre tayo mga foreigner, gusto natin na mas malaki yung sahod. So pwede naman na mag-double job or ano. It depends. Kasi parang, ang alam ko, if full-time ka sa trabaho na yon, hindi ka pwedeng tumanggap ng any other work. Same job. Pwede siguro ibang work, pero hindi ka tulad nung work na same line of work na full-time ka. Kung full-time chef ka, pwede kang kumuha ng isa pang work. Hindi ko lang sure pero parang ganun yung alam ko. Pwede kang kumuha ng second job, pero hindi na as a chef. Parang ganun. Okay. Pero kung part-timers ka, kahit anong ilang restaurant pasukan mo sa isang araw, okay lang siya. Parang ganun. Hindi ko alam hindi ko sure, pero correct me if I'm wrong. Pero sa hindi mga naman nanonood kasi, sa atin. pero hindi naman kasi common. Kasi nga siguro, yung compensation, well compensated naman. Kahit 8 hours lang. Yes. Kasi nga, syempre, they value yung work-life balance. So, I guess, no need na to look for another job siguro, no? Yeah. Tsaka by contract, laging nakastay doon. Lalo kapag pipirma ka ng contract for full-time. Yes. Kailangan nakastay doon yung kontrata mo per week, kung ilang oras ka lang. Yes. So, for example, for 38 hours lang kunyari yung contract mo. Kapag nag-39 na or 40, yung 2 hours na sobra na yun, pupunta na yun sa bangko mo. So, it will turn it to your time in lieu. So, ibig sabihin, meron kang bangko sa payslip mo na, ganyan yung pagkakaintindi ko time in lieu means, yung mga sumusobrang oras, per week, pumapasok siya doon. Okay. So, naiipon niya. Baka kung nagkaroon ka ng 50 hours, 38 hours lang yung work mo. Yung susobra doon, papasok siya sa time in lieu mo. Plus yung annual leave. So, kino-compute siya as hours. Tapos kapag halimbawa, this week, naka-35 ka lang, kukunin, para mabuno mo yung kulang mo na 3 hours, kukunin niyo sa time in lieu. Parang sinisave. Okay. Yes. Pumapondo ka. Pumapondo, correct. Yun, was there ever a time na na-feel mo yung homesickness, ganyan? Kasi syempre,
Ang malaking homesickness or na homesick ako nung yun nga lang, nung first kong nagpunta ng Japan. Dahil na-miss ko yung mga kuya ko. Okay. Okay. Pero sa Australia naman, may homesick nung nagkakaroon na ng may mga nawawala na unti-unti. Na lalo na nung nag-COVID, may namatay na ibang family member. Pero hindi man yung talagang immediate family, yung tito mo, Na yung hindi mo nakita. hindi nakita, ganyan. Parang dun ko na parang I need to make an effort na parang bumisita man lang kahit parang once a year. Which is like, etong trip namin na to, ini-explain ko dun sa bago kong work or sa mga kasama ko sa work. Isipin nyo itong pagbiyahe namin sa Japan na hindi siya overseas. Kung parang pupunta lang kami ng probinsya namin, or New South Wales or sa Queensland. Kasi parehong family namin, yung kapatid ni Lee, lives here in Japan. Tapos yung buong family ko nakatira din dito. So parang nakikita namin ng Japan as part of Australia na rin siya. Pero syempre, hindi pa rin natin matatanggal sa isip ng mga co-workmate namin na ibang country pinupuntahan. But in-expect sa nila, bibisitahin ko yung family ko kasi. Parang ganun. So, awan ko, siguro, eventually habang tumatanda ka rin, siguro doon mo na-realize na parang you need to spend more time with your family and make an effort because hindi natin alam kung ano mangyari. You know? Yes. Diba? Especially nung pandemic. Yes. Realization for everyone yun eh. Na mabilis talaga yung buhay. Yes. Na in a snap, pwede palang mangyari. Correct. Kasi tayo, hindi natin na-expect na. Siyempre, sa atin, pag sinabi natin, nagkasakit yan. So, feeling natin medyo matagal-tagal. Not unless very terminal yung, like, siguro yung cancer na meron talaga siyang hanggang dito na lang yung buhay mo. Pero kasi hindi natin ina-expect sa buhay natin na nagkaroon ng pandemic. Yes, Hindi natin, ever correct. natin na-experience. So, siguro maraming realization ng time na yun. Kaya we should be particular with time. Kasi maraming ang time na nasasayang. Kaya Or siguro nagmamature na rin tayo. nagmamature tsaka patanda na rin talaga. Kasi Kasi patanda sayang. na. Oo. Parang yun na-realize ko. Oo, So, hindi na YOLO. O It YOLO comes pa with rin. age na rin to. Oo, YOLO pa rin. May YOLO pa rin, pero binavalue mo na yung time, hindi lang yung time mo, yung time ng ibang tao din. Kaya kailangan lagi talagang on the move, on the go, dahil sayang. Kasi hindi mo alam hanggang Diba? kailan. Oo. Kasi kaya kahit minsan pag nag-hangover ka, ay sayang na yung itinulog mo, kaya kailangan Maging productive ka Oo, every maging day. yung Yes. pagwawaluwal mo kailangan planado na rin Oo. dahil 'di ba Yes. sayang We're yung not getting pag any younger kasi. pag So- nagtigil ka lang sa kwarto tulog. Yes. So parang the more kasi na tumatanda ka, the more mo na iisip na marami ka pang gustong gawin. Na hindi yung time na na-spend mo dun sa mga mga ibang years ng buhay mo. Tapos nandito ka na, like me, diba? Parang 40s na ako. Parang sabi nga ni Madam Mugoy, na parang sa age natin hindi na dapat tayo na-stress. That ine-enjoy na lang yung buhay natin. So yun siguro yung part na meron pa akong gustong ma-achieve. Yes. Na hindi, ayoko ma-stock up kung nasaan ako. Correct. Kasi pwede mong magamit yung skills mo to do what you really want to do in life. And yung what makes you happy rin. Yes. Yes. That's the most important thing yata Yes. talaga is yung whatever makes you happy. Yeah, so wherever you are talaga. Yes. Nakarelate ako ng slide dun sa yung pati pagwawalwal, planado na din. Yes. Yes, kasi hindi siya katulad nung dati na when we're younger. Kahit basta pag dumating na ng Saturday, Friday, go lang. Automatic na yan doon ka na Oo. sa Alam sa mo yun. rampahan. Oo. Tsaka iba rin talaga pag meron ka ng partner in life. Ay, Where na yes. parang hindi na yun Yes. yung goal Yung mo. priority. Na Grounded ka mag-hunting ng Oo. jojowain or makasama in life. So, nagbabago siya talaga. Yes. Oo. Kaya pag parang last year, once or twice lang ako nagwalwal. As in yung may hangover the following day. Yes. Oh, kasi kailangan planado na talaga yun. Yes. Yun. Kasi mas sa'yo magstay at home. Yes. Minsan.
syempre binabayaran mo yung apartment mo, di ba? So, kailangan ma-maximize mo yung bayad mo dun sa apartment, di ba? Yes, yes. So, magkano talaga dito? So, syempre, ano yan? Speaking of which, magkano ka? Syempre, it stays between me and ano. Oo. Hindi Ayun. talaga pwedeng i-disclose. So, ano na natin? Kasi... Any advice Oo. para sa mga... Ay, hindi. Ano muna? May word ka ba sa mga bashers mo? Bashers Maraming talaga. bashers, parang super famous. Oo. Ano masasabi mo sa mga bashers mo? Wala. Kasi wala Iinisin ko naman. lang talaga sila, charot. Okay. Ganun lang naman yun. Ang bashers naman natin, tinatawag natin yun yung mga taong naiinggit. Yes. I see. Normally. Kasi nga ni Didi, parang... Your son? My son. Uh-uh. Ano nga sabi niya? Yung parang... Something like imitation is appreciation. Something like that. Yung parang... Imitation is the best form of appreciation. Something. Ba yan? Parang it's okay na merong mga ganyan. Oo. Kasi yan yung nakita nila. No. At parang somehow, it inspires them Pero hindi nila Yes. makuha. Hindi, tsaka parang ano din siya, parang na-realize ko, meron akong, hindi ko na lang siya i-name drop, pero parang yung friend na yun na parang, Name drop na. parang yung nakikita niyang lifestyle ko, yun yung nag-inspire sa kanya. To do better naman. To do better para kung nasaan siya ngayon, kung ano man yung ginagawa niya in life, which is naging successful naman yung ginagawa niya in life. So parang ganon. So, Hindi lang like, naman very isang simple. particular friend na kilala natin, but meron din ako ibang friend na parang, na-inspire ko siya dahil nakikita niya yung ginagawa ko to. Hindi ko siya inisip na parang ginagaya ko. Parang doon ako natuwa na at least meron akong na-share o natuwa sila sa akin at ginagawa nila. At naging yung pinipursue nila ngayon, magaling sila doon na nai-push nila. So, happy. Yes, happy. Na-name drop ba natin? Charot. Magaling po ba? Magaling naman sila. Actually sila, hindi lang siya, but Okay, sila. sila. Okay. Madami sila. Good din. Oo. Kumbaga parang influencer na rin kung In a way. iisipin. Oo. Right. In a more local sense. Yes. Kasi meron iba din nagsabi, o may nakausap din ako, parang nag-message, ngayon na-inspired mo ako dahil kaya ko ginagawa to. Kaya sabi ko, talaga ba? Parang ganun. Doon ako natutuwa. May mga nag-appreciate naman. Sabi ko, talaga, taray. So, yun. Na-appreciate Right. ko. Yeah. Tayo I ba? agree. Ano yung nyo? Masasabi sa mga bashers? May chat? May bashers. May bashers ba kayo? Actually, pa lang siguro magkakaroon. Sa episode 2? Oo, dahil dito. Sa Pag next usapan episode. natin yan, mga bashers na yan. Well, ayun na nga. But ang masasabi ko lang sa bashers ko who are actively bashing. Plural yan ha. Pluralize Plural yan. ha. Oo. Madami sila. Oo. Yung active bashing nila, it speaks more about them than it speaks Yes. of me. Yeah. And I find peace in that. So, Yeah. yun lang. Ikaw naman, Ikaw parang naman. entry. Hindi, wala kasi ang basher. tama. Ako kasi yung taong walang basher, walang mambabash. At walang ibabash. At walang ibabash. Ay, perfect. Ano pala to eh. Oh. Isa lang kasi ang wala tayo. Kapintasan. So, ayun na nga. Ayun. So, ayun. So, any words? Yes. Or word of advice for someone who aspires na mag-live sa another country? Right. Do whatever makes you happy, I think. Mm-hmm. Doon ako nag-focus ever since. Kung work man siya or love life man siya, kung ano yung nagpapasaya sa akin, ilalaban ko. Dahil hindi naman siya maibibigay ng taong kumukontra. Tsaka ikaw yung makikisama at ikaw yung nakaka-experience ng bagay na yun. So, yun lang. Simple, lagi natin narinig, pero whatever makes you happy, do it. Right. Mm-hmm. So for you, home is not yung place to stay. Home is where your heart Just like what is. Rio says, Yes. like, home is where your partner is. Kung saan siya magpunta. And your heart is, syempre. yes. Kung saan magiging happy. Kung gusto niya mag-move kami sa ganitong lugar, Mm-hmm. as long as nandun siya, magkasama kami, dun din ako.
Parang gano'n. Regardless Sobrang of the place. adaptable naman ako sa sa aspect na gano'n. As long as nandun yung jowa. Ay, Ay, ganda. ganda. Thank you so much, JP. Thank you for having me. Meron pa tayong memory, meron pa tayong stories dyan. Actively pa ako. Naitapos din, nailabas Yes, ang na. first episode. Thank you so much for guesting. Thank you. That's Yeah. okay. First episode of podcast. Yes. Yes, successful. Thank you so much. Thank you.